So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And grabe guys, no, pagkatapos po ma-interview ni Kuya Val, ang magulang po ni Viancy, and syempre na-interview din po si Viancy doon, and natanungan ni Kuya Val kung anong age kaya ni Viancy, yung pinaka-perfect for her para mag-asawa, and ang sagot nga po ni Viancy is 30 or kung kailan siya stable or stable na silang dalawa ni Papa Eds. So yun guys, no, and afterwards napapayag din or napaamin ni Kuya Val na okay lang pagka 20 years old na siya, and pagka nag-propose si Papa Eds po, ay papayag daw siya. And guys, ito muna panoorin natin kung ano yung kasagutan po ni Papa Eds regarding nga po sa stable na pinag-uusapan. So ito. Agad-agad, asawahin niyo si Papa Eds. Huwag naman ganon. Viancy, kung sakali na ikaw ay maglagay sa tahimik na lugar, diba sabi nila pag nag-asawa, tahimik na lugar daw yan. Buhay mag-asawa. Ilang taon ka gustong mag-asawa? Anong edad? Nasa 30 po, gano'n. 30? Ay, pambira yung 30. 30. Hala, yung 30, ilan taon na speedo nun? Pag-stable na po, kuya. Pag-stable? Alam niyo, paano ba yan, Viancy? Pahinga na si mama mo. Panood ko yung vlog kasi ni Kuya Val kagabi. Sabi niya, ngayong pag 18 plus 2 years daw, pahinga na siya magpano daw. Kung anong gusto mo, kung magpapakasal ka na, okay na. Sa akin naman, okay na okay yun kasi nasa tamang edad na tayo eh. Diba? Saka huwag na natin patagal-tagal itong mga ganitong bagay kasi hindi na to dapat masyado pinag-isa man. Gaya ko, stable naman tayo. At saka yung pag-aaral mo, kahit pakasal tayo, ako nang bahala dyan. Hindi mo na kailangan isipin yan. Saka may mga binili na akong lote. Diyan sa malapit ka lang Kalinga Prab. Meron ako dyan binili lote. Yung piniprepare ko na para from the next 2 years, pag nakapag-decide ka na umuo ka, ready na lahat. Wala nang problema. So yan guys, grabe talagang stable na nga daw si Papa Eds, at nakabili na rin ng lote na pagtatayuan ng kanilang future na bahay ni Viancy po, Matindi guys, alupit. Talagang hindi ko alam kung totohanan na ba talaga ito. And yan ang susubaybayan po natin guys. And syempre pupunta na po tayo sa ating pinaka main topic guys, na kung saan naman ay nagpunta naman si Kuya Val and Ate Edna dun sa bahay naman ni na Kalingap Edu para matanong naman or ma-interview ang mama ni Papa Eds guys. And ako nga medyo kabado doon kasi sa akin pagkakakilala or sa tingin ko ay medyo may pagka-stricto yung mother po ni Papa Eds, dahil minsan napanood ko na rin po siya nung pinakilala nga ni Papa Eds si Viancy doon sa bahay nila. And so ito, samahan po ninyo ako guys. And siyempre, bago tayo tumuloy doon, huwag kalimutan mag-thumbs up. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin na yan at patuloy-tuloy lang po natin suportahan ang buong Team Kalingap po sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. So, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Andyan sila? Wala. Napaido na rito? Wala. Nagbablog. Nagbablog? Mister mo? Nasa taas. Sa mano kong tulog lang ko. Daming aso. Ha? May babati lang kayo napaido ng happy 18 months sari. Babati lang kami sa'yo kasi ang age 18 months sari na. Alam ko. Ha? Alam daw ni Tita Ellen guys, yung pala si Tita Ellen talagang
isa rin sa mga nangungunang Kalingap supporters, guys. At everyone knows na EDSI, sinusuportahan niya, pero hindi lang pala EDSI ang sinusuportahan, kundi lahat po ng mga ginagawa or ina-upload or mga pinifeature ng Kalingap ay talagang sinusuportahan niya. Talagang member nga talaga siya ng family, no? Alam mo na? Ang sama. Ano Nako, masabi mo sa EDSI? Maganda? ayan na, ayan na. Good vibes na naman. No? Napanood ko siya. Support Good tayo. vibes. Support tayo sa lahat ng ng adhikain. Napunta ako doon nung So yun, suportado daw lahat ni Tita Ellen po, ano? Ang adhikain ng Team Kalingap. Pamilya nga talaga. hapon ba yun? Tapos sabi ko kay Biancy, ano yan, Biancy? Napanood ko yun. Bakit mo? Napanood din, guys. Ano Talaga. sabi mo to? Ano ako sasabi? Kung ano maging resulta siya na yun. Ano masabi mo sa EDSI? Ayos naman. Ah, Ano ako nasabi? Kung anong maging resulta, hindi siya na. wala bang jowa si Ido? Meron. Hindi ko alam. Nakakabot ka na. Naku. Walang jowa yun? Wait lang, pabayaran ko lang. Sige. So yun, guys, no? Okay naman yung kasagutan ni Tita. Kumbaga, kung ano yung mangyayari or magiging resulta, ay iyon na yun. Kumbaga, talagang hindi siya kokontra. Naku, grabe to, guys. Kung ang magulang ni Biancy or mama ni Biancy, ang pagkakasabi po, exact na pagkakasabi ay sila mga magulang ay sinusuportahan nila kung ano yung gusto ng anak. Grabe, no? Ito naman si mama ni Papa Eds, guys, ay hindi siya kokontra at kung ano yung magiging resulta, ano yung mangyayari, yun na yun. Nako. So, wala na problema kung ganito, ano? Grabe. Yung bahay nyo, ano na? Uy, malaki na. Walang panday niyan. Ha? Sino? Ay di, At papanin least, ko. matapos yan. Malaki-laki na. Ayun, guys, oh. Isa rin pala si, si Papa Eds sa natumutulong sa, pinansyal sa pagpapataas ng bahay po nila. Grabe. Matindi, maganda. And siguro habang binata pa si Papa Eds ay magiging kwarto niya yata yung nasa itaas, guys, na banggit niya before. Nagtataga sa kasi isang pamangkin. Ha? Pamangkin niya sa kasi si Fred. Papanin. Ilang milyon na lahat yan. Malaki-laki na. Ay, wala pang million. Okay, wala pa isang milyon. Papa Eds ba ay Ang isang libre. natulong-tulong dyan? Ay, sa finances. Ayun, sa finances, tumutulong si Papa Eds. Magandang Eds yun, oh. Yung Danjoy, wala na. Waruya turon kalingking po. Yung Eds ba? Naku. Kaya, tagal kayang Eds. Wala ko lang sa... Wala bang jowa si Papa Eds? Hindi ko nga alam. Wala na. Ayan na naman si Kuya Bal, guys. Pangilang pangilang tanong na niya kay Tita kung may jowa ba si Papa Eds. Bilangin natin, ha? Pangalawa. So yan, huwag sana makulitan si Tita, no? Dinadala dito yung bakit isa yan. Wala din na lang yung babae. Wala naman dinadala pa. Batiin mong Eds eh. Uy, wala naman daw pala dinadalang babae si Papa Eds dyan na ipinakilala, ha? Na ganun, kumbaga, iba naman yung babae na bisita lang, na ordinary, pero si Biancy pa lang, yung pinakaunang ipinakilala niya sa mama niya, no? Grabe. Itim na sari. Happy 18th monthsary sa mga EDSI. Yun. Kenyans. Grabe. Narinig mo yung sabi ng mama ni Bense? Ulat. Ito na nag sabi yun. Ano masabi mo doon? Ano ko masabi? Hmm? Mahirap magsalita ng tapos. Tama. Yun, actually, maganda yung sinabi ni Tita po, na mahirap magsalita ng tapos. Kasi minsan kahit nandyan na nga, kahit prepared, everything is prepared na, kumbaga ikakasal na bukas or kung ano man, ay may mga pangyayari pang hindi natutuloy, pero huwag naman sana mangyari dito if ever na dumating sila sa point na yun, no? Pero tama lang po yung sinabi niya, kumbaga nagpapakatotoo lang po si Tita. Yun. Anong pagmamak kinapos kayo? Kamuti yan. Ayan po sa Hopo ka.
Pumasa na lang ng magandang pag-asa. Yun, umasa na lang ng magandang pag-asa daw. Kalabasan. Mainit. Hindi ka naman kontra doon. Hindi mo makakontra, ba't ang makakontra? Si Kuya Bal talaga. At ano ko kung hindi daw siya kokontra sa kung anong sa EDSI. Ba't naman daw siya kokontra si ano? Ba't naman daw kokontra si Tita? Layton lang. Oo nga naman. Opo, Maria may karoon. Ilan taon na si Papa Edo? 29 ba ganun? 29? Ayun, 29 pala si Papa Eds, guys. Bata pa. Wala pang jowa si ano? Wala. Mayroon na rin. Edo. Wala akong lamang pinagtutulala nga. So yun guys. Bali pangatlong beses na tinanong ni Kuya Bal kung walang jowa si Papa Eds. Ako, tinitingnan ko yung facial expression ni Tita kung ito ba yung maiinis o mapipikon na sa kakulitan ni Kuya Bal. Pero knowing Kuya Bal kasi talagang uulit-ulitin niya yan. Kasi tinitingnan niya kung may magbabago ba sa kasagutan mo sa pare-parehong tanong niya. Diyan siya magaling eh. Walang dala ito ng lalaki? Babae? Hindi, dala dito ng babae si Edo. Anda namin po, Mansari. Maruya. Ang maganda, native yan ay talaga. Ayun, sarap niyan. Meriendahan. Ikaw, mo? Tatlo pa ate, para maupos na yun. Sige na po. Grabe. Dalawa na lang po. Ito mainit. Ay, dalawa na lang na. Si Papa Edo, anong ginagawa ito araw-araw? Walang vlog. Walang vlog. Hindi ko naman pinapunta dyan. Pati ito, asan mo dyan? Kasi ay pag nagbabasketball ba kami sa... Tapos Hindi naman po magbuhat na siya, ano yung bubuhat? Gym. Gym. Jim? Yan. Actually guys, no, nasabi naman ni Papa Eds yan na pag may mga vacant time siya, talagang magkakasama sila ni na Kalinga Prab na nag-gym or nagbabasketball. So yun. So yun talaga. Totoo pala yung kwento ni Papa Eds, no? Pinatunayan ng mama niya. Ganito kami nakatapos sa Maruya. Ang sarap naman ang pinakain nila. Ano daw yun at sabi ni Bebal, after 2 years daw, kung payag sa Biansi Ayun ka na. pa sa Edo, sabi ni Biansi payag siya. Nako! Karoon ka naman lugar. Wala na problema. Maganda na pag may apo ka na agad, ano? Doon ako kinikilig sana eh. Sagot ni Tita eh. Walang problema. Kung magkakaapo na siya after 2 years, grabe. Diretsahan din si si Ate Edna kung magtanong, walang paligoy-ligoy. Walang sinasayang na oras sa bagay. Ate niya yan eh, di ba? Na nga yan para magkaapo. Nauna ka pa Yan. wala sa akin. Ito ngayon, ulit doon na, luluban. Pangalan siya sa akin, nauna pa ako magkaapo. Ay, senior na, wala Ayun. Senior na, wala pang, wala pang nalula. So grabe din itong magkapatid, no guys. No? Sarap pakinggan yung pag-uusap nila. And dito ko lang din nalaman guys na isa rin pala yung mama ni Papa Eds na tumulong sa pag-aaral po ni Tita Edna dati noong time na nag-aaral pa siya. Grabe ang pamilya talaga. Nice. Kapag legit na, Kaya pag napayag ka magkakasawa na sa Edo. wala akong problema. Basta gusto niya, ano bang yung magagawa kong gusto niya. Walang kontra talaga guys. Basta gusto niya, hindi papayag hindi kokontra si Tita. Grabe, so ano pang problema, ano? Matindi. Ay, gusto na Edo si Biansi. Iyon. Walang problema. Actually guys, hindi lang sa tingin ko lang sa aking sariling obserbasyon, no. Hindi lang si Papa Eds ang may gustong-gusto kay Biansi. Alam niyo kung sino pa? Ayan, yung mag-asawa. Si Kuya Bal, tsaka si Ate Edna. Kasi talagang halata naman na todo-todo yung suporta nila. Tingnan mo naman ang effort na ginagawa nila. Kumbaga, ang dami ko nga nabasa guys doon sa unang vlog ko kahapon regarding nga po sa pagbisita nila doon sa bahay ni Biansi. Ang dami nag-comment na parang namanhikan na nga daw si Kuya Bal kina Biansi. Which is totoo yung sinabi nyo guys kasi parang ganun na rin yun eh. Kumbaga, pinaplansya niya yung mga medyo konting gusot, may mga
kaunting problema sa dadaanan ng dalawa, si Kuya Bal na mismo yung pumatag, kumbaga ba, sa kalsada. Galing nyo. Wala lalaki, wala itong dalalang babae. Wala nga. Asibal baga pilit ng pilit ang dati. Wala nga. Meron na. Ano, magkakalit sponsor? Pakilala na. Ang mga dinadala dito, yung mga binablog niya. Wala na. Ayan na Kuya Bal. Medyo tumaas na yung boses ni Tita. Dinadala rin pala niya dyan si Hana. Yung guys, yung dalawang babae na magkapatid. Yun. Dinadala rin pala dyan. So, nice. Mga tinutulungan ni Papa Eds. Natulog dito. Mga beneficiary. Tulog sila dyan. Yung nakatulog na dito. Ang laki ng parang pinapagawa mo Tapos dalawang trabaho. Taas, kaya ang matapos. Ay, kapag ka daw nung ganun sa paggawa. Hindi mo nagamit. Oo, nandun dito. Baka daw mawala. Nagagamit siya. Baka lang po sa makalagay. Maganda na yan. Pag hindi ka na ito babahain. Oo nga. Bahay talaga dito. Oo nga, yun ang problema nila dyan, guys. Bahain yung lugar nila, Papa Eds. Yung nakita yung mama nila, personal. Papa ni Bensi. Ay, Balain mo daw. Balae mo. Grabe, balae, guys. sabi natin sa vlog. Yung personal, pa. Ilang months rin na ba sila pang ilan? 18. 18 lang. Uy, alam na alam ni Tita, guys. Magdalawang taon na no? 4 na buwan na lang. Akala ko, after 1 year, iba na. Ay, 4 na buwan na lang. Ate Edna, 6 na buwan pa po. 2 years na. College na pati si Beyonce. Ay, nako, grabe. Sa buwan. siya? Oh, hindi pa na. Okay, tanda pa pala si Pau. 18 na. Ay, bata, baby, parang baby. Maliit pati si Pao. Beyonce malaki. Si Beyonce malaki. Talagang kala mo ay na siya. Mga dalagan-dalaga na. So, sipin nga, no? Taon pinanganak si Papa Eds. 1996. 1996. February 28 pa lang siya. 29? Yung February. Alam ko 1996. yun, 29. Nung February, nag-29. Bata pa rin yun. Sa lalaki. Pero bata mo na mukha ni Edo. Sa lalaki, guys, bata pa yung 20s. Parang hindi nga 29? Pero walang jowa, Nako. Bumanat na naman si Kuya Bal. Ano kaya ang reply ni dito ni Tita? Wala ko nakita. Ang kulit. Ako po sigurado, kumamaya, pala-angon namin kayo. Ayan na, guys, nakulitan na si Tita. Huwag naman sana magalit. Ang galing mo talaga, Kuya Bal, no? Ang kulit mo, nga. Hindi ko alam. Guys, pero pang ilan na yun? Nabilang niyo ba kung pang ilan ng times na pagtatanong ni Kuya Bal yun kung walang jowa si Papa Eds? Pa-comment na lang kung pang ilan. Kung mayroon siya sinisikreto, basta kung alam ko wala. Yun, wala talaga. Ano gamitin to? Taas? Ay, nagdidingding sila dun sa kanto dun. Grabe. Yung aso doon, ay malabas. Pwede ko buksan. Yung second floor lang yan, second floor. Pero laki yan. Wala ka pang apo. Wala pa. Ay, nanganak na si Jack. Ewan ko na, ano noon. May nakita daw si Na fake ating... news din nga ako noon. May nakita daw si ating baby ata sa Facebook. Kaya nga, na-clickbait. May nag-congrats niya sa akin, may apukan niya ulit. Ang pala, clickbait lang. Doon sa live ni Kuya Jens. Ayun, actually, akala ko nga din, guys, nanganak na kasi nakita ko yung title nung kay Kuya Jens na nanganak na si Ma'am Jack po, Yung pala, ayun, isa rin pala si Ate Edna na biktima doon sa vlog ni Kuya Jens na ano tawag doon ay clickbait. Kumbaga hindi makatotohanan na title para lang kumbaga parang pain para pindutin nyo or panoorin nyo. Yun po yung tinatawag na clickbait. Yan. Biktima rin pala si Ate Edna. Anniversary ng 18th month. Ano pa kay Ate Edna, si Ate Eileen po. Ayun. Ang galing, no? Dalaga po ito dati. Sa itong pinaaral niya.
Nice. Magkamukha ba silang dalawa? Oo nga eh. Tulong po, tulong-tulong sa Naman pag-aaral. ako. Kaya Yeah, pa rin tama kami. yun. Kung sino yung Si mama, may ano naman baga si mama na. Anong mga bagay na na ayaw mo kay Papa Edo? Matigas ba ulo niya? Pwede? Ayan. Ayan guys, maganda yung mga sunod-sunod na katanungan ni ngayon eh. Ni Papa Eds, actually may mabubuking tayo rito. Hindi matigas ba ulo? Man. Minsan ay nasabit. Ayun. Sa'yo? Natural man yan sa Ano naman yung gusto niya ayaw mo? Minsan ay hindi nasunod sa akin. Naman, Tulad ng ano? gusto niya, kung anong gusto niya. Ay, binata eh. Binata na kasi. Mahanap. Natural yun. Actually, di ba guys, pagka mga ganyan na, ay hindi na lahat ay sinusunod ng anak pagka mga ganyang age na kasi may sariling na yan eh, may sariling desisyon, may sariling plano sa buhay, kumbaga lalo't hindi na nanghihingi sa magulang, kumbaga nakakatulong na, siyempre, may sariling plano din yan. May, kumbaga, pagka sinabihan mo ng ganito, siyempre minsan kukontra yan kasi meron na siyang nakikita na sa kanyang mga pinaplano. Kung kukontra sa plano niya, siyempre, hindi susunod talaga yon. Sa anak. Saka ano, tamad sa ba? Pero wala pang Tambad! wala pang jowa. Tamad sa Ha? Ayan na naman. Ay, hindi sila sa bahay. Buti hindi na pinansin ni tita yung tanong ni Kuya Bal na kung wala pang jowa si Papa Eds. Mukhang ayaw nang pansinin eh, no? Oo, gawain bahay. Ayaw niya sa gawain bahay. Ayun, sigaw yung bahay. Ayun! Ayan guys, ayaw daw ni Papa Eds sa gawaing bahay. Pero teka lang teka lang. May napanood ako dun sa vlog nila. Ewan ko kung ano yon, pero naghusa siya na maghugas ng mga pinagkainan dun sa bahay ni na Biancy one time, di ba? Kumbaga, tinulungan niya yung mama ni Biancy. Kumbaga, siya na yung nagkusa, di ba? Nakita ko pa nga dun guys na kumuha ng towel si mama ni Biancy para pang ni Papa Eds, pamunas para hindi siya tuluyang mabasa. So, masipag pala si Papa Eds doon sa bahay ni na Biancy. Pero pag nasa bahay nila, tamad daw. Nako, Papa Eds. Siguro ganyan mo lang kalab talaga si Biancy, Kaya nagagawa mo sa harapan niya yung mga talagang hindi normal na ginagawa mo sa loob ng bahay niyo. Iba talaga ang guys. Iba talaga ang tao kapag natuto ng magmahal eh. Iyon na nga eh. Yun na nga yung kasabihan nga sa iba. Kasabihan ng mga iba na love can move mountains. Yung ba kayang paghuhugas, di ba? Hindi mo si Biancy. Saan si Micaela? Nasa Pasay. Ito ba ako na? Ano na ba ganyan? 2 years na yata. Ang ganda, no? So, happy Mansari po. 18 Mansari ng EDSI. Buti. Handa namin ay saging, maruya. Pasensya na po. At surpresa tayo ni Kuya Bal. Alam ko lang po kung may jowa si Papa Edo. Wala daw. Wala po si Edo dito kaya hindi Ayun. nagbablog po kay Early. At Si Early. Okay. yung beneficiary niya. Early pala yun. Yung Na-hospital po si Early. yung driver niya, Yan. yung Oo, yung cameraman niya. Yung kasama ngayon yung motor. Sabing na Si Melvin. Nakandar yung motor. Bakit? Aksidente baga, naka-vlog na. Ganyan lang yung motor niya. Ano yung motor yan? Ay, Edo. Nasa cameraman ni Edo. Sino gumamit yan? Si Melvin guys, na aksidente. Alam na yan ng black ng viewers. Nasira na. Oo. Napanood ko na yan. Pambira yan. Sira, ano bangga? Sus. Ay. Hindi mo gamit Hindi yan. na siya na itutuwid. Nakaganyan na lang. Pagawin na lahat yan. Ay, 22,000 daw yung lang, piyesa yata. Yun guys, no. Mahal talaga pagka sa kasa mismo ipinagawa ang isang sasakyan, mapakotse man yan o motorsiklo, iba kasi sa kasa guys eh. Wag ako hindi ako sanay sa kasa. Yung pinakaunang PMS or preventive maintenance. Yun, kinakasak ko. Pero the following month, hindi na.
Doon ako sa sariling mekaniko ko kasi sobrang mahal, guys. As in, sobra-sobra. Ganon din naman yun. Warranty nga lang yung mabuvoid, if ever. Pwera labor. Grabe. Wala. Tara na. Ilan na kami. Sabi mo. Ha? Wala nga Ang halaga ay maliwanag, walang jowa si Papaido. Yun. Importante. Importante. Yun. Sabi mo muna. Grabe. Wala ko diyang alam, ha? Hindi ko talaga Nako. alam kung meron din o wala. Ang alam ko wala. Sinachat mo nga. Komplikado si tita. Wala daw siyang alam kung may jowa si Papa Eds. Basta ang alam niya ay wala. So, ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala talaga. Di O ba? yun, di mo nakasabi si Edo. Malihin. Di wala pa yata talaga. So, yun na guys, grabe. At least nalaman natin na yung mama ni Papa Eds ay walang kakontra-kontra sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa dalawa, kay Papa Eds at kay Biancy po. Or sa EDC, hindi siya kukontra kung sakaling magkagustuhan man yung dalawa at kung sakaling tutuloy sila dun sa pinag-uusapan na magpapakasal sila at the age of 20 po ni Biancy po, And alam din natin na sobrang excited na ni Papa Eds doon kasi ang ini-expect niya kasi yung interview po ni Kalinga Prab before, sabi ni Biancy na 25 siya, baka sakaling okay na. Ngayon, kumbaga nabawasan ng 5 years. Syempre, lalong ma-excite tong si Papa Eds. And okay naman, si Papa Eds, okay naman po yung niya stable naman po yung ginagawa niya na pinagkakakitaan. And may pinag-aralan din naman po si Papa Eds. So yan guys, abangan na lang natin. Basta ako talagang ma-excite din. Grabe. Kumbaga, planchado na yung magkabilaang side. Kumbaga, yung hindi palang nakakarap ni na Kuya Vile is yung mismong Papa ni Biancy and 99% sa aking palagay ay hindi naman kukontra yun. Ilang beses na rin po nakausap ni na Kalinga Prab tungkol dyan na talaga sumasang-ayon naman si Papa nila kung ano yung gusto rin ng mama ni Biancy. Kumbaga, isa lang yung desisyon ng mag-asawa. So guys, thank you so much sa inyong lahat sa pagsama muli sa akin dito. So yun, basta para sa akin, okay na to. And isa pa guys, yung bang mga nagsasabi na lahat is scripted, pagtitsagaan ba naman nilang pag-usapan to na i-involve pa yung mga magumagulang para lang isama sa script. And kita naman walang script, kumbaga yung klase ng pag-uusap po nila parang nagkikwentuhan lang, wala namang binabasa, walang cut, tuloy-tuloy lang. Di ba? So ibig sabihin, walang script yun. So yun guys, maraming salamat and ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And guys, huwag kalimutan mag-thumbs up ha. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin. And yun, magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So God bless po sa lahat. Pansamantala, papaalam po muli si Batang LU. Bye-bye.